Sa punto pong ito ay makakausap natin si Nixon Montes. Isa po siya sa mga nakaligtas sa lumubog na lancha sa Ormoc. Magandang tanghali sa iyo, Nixon. Si Mariz Umali ito at live na ngayon sa Balitang Hali. Una sa lahat, Nixon, salamat sa Diyos at ligtas ka. Kumusta na ang lagay mo ngayon? Okay naman po. May mga kasama ka ba, Nixon, nung ikaw ay nakaligtas mula sa iyong pamilya, sa iyong mga kaanak? Ako lang po mag-isa. Alright. Pero maaari mo bang pakikwento sa amin, ano ba yung mga pangyayari bago lumubog itong lansyang ito? Kasi ma'am, nung una, ayos naman po. Yung paatras pa yung bangka. Nung umabante, biglang tumagilid hanggang sa dahan-dahan at tumaog. At saka yung mga pasahero, nagkahaglaga na doon sa taas. Yung iba tumalon hanggang sa naglutangan na yung mga tao. At yung iba, may lumutang na yung patay na. At sa medyo na shock din ako sa nakita ko yung yung sahidya na biglaan. Hindi ko parang hindi ako makapagsabi na kung ano talaga yung dahilan. Kaya halos hindi ako makaimik. Pero kumusta yung lagay ng panahon nung mga panahong yon nung kayo ay naglalayag, nung kayo ay bumabiyahe, Nixon? Nung papunta pa kami yung galing kami sa Camotes, okay naman yung walang hangin, walang alon. Yung pauwi na kami sana doon sa Camotes, medyo may alon, pero hindi naman gaano. Napansin mo ba, Nixon, na yung pagliko o pagkabig nung lancha ay biglaan? Medyo po, ma'am. Oo. Mga ilang minuto pa lamang kayo bumabiyahe nung mga panahong yon? Siguro mga 10 or mahigit. Oo. 10 minuto yung tumatakbo yung bangka. So talagang medyo malapit pa talaga sa Pampangyan, ano? Tapos biglang lumiko. Opo, ma'am. Narinig mo ba kung ano yung sinigaw ng kapitan ng lancha nang unti-unti nang lumubog yung MV Kim Nirvana, yung sinasakyan ninyo? Wala po kasi akong narinig, ma'am. Sa ingay kasi yung mga tao, nagsigawan na. Alright. Yung kinakwento mo sa amin kanina ay nakita mo na unti-unti yung paglubog nitong lancha. Pero wala nang pagkakataon para kasi di ba parang nung tumagilid yon, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na pumunta doon sa mas mataas na parte ng lancha yung ibang mga tao. Talagang nagbagsakan, napunta na sa dagat? Talaga? Opo, ma'am. May mga suot ba kayong life vest, Nixon? Wala po, ma'am. Hindi kayo pinasuot o hindi lang talaga kayo nagsuot? Meron bang mga available na life vest doon sa doon sa lancha na sapat para sa dami ng bilang ng mga pasahero? Mayroon akong nakita mga life vest, ma'am, pero hindi naman binigay sa amin para isuot. Noon lang kasi ako nagtaka Kasi ilang bisis ako bumabiyahe dyan papuntang pabalik-balik. Galing Ormoc. Ngayon lang talaga nangyari. Ngayon lang nangyari, Nixon, na hindi pinasuot sa inyo yung life vest. Opo. So, ibig sabihin, sa tuwing bumabiyahe ka, lagi kayong pinasusuot ng life vest. Opo. So, talagang nagkaroon ng pagkukulang sa pagkakataong ito. Medyo po, ma'am. O naging lax lang din yung mga tao na sanay na sa dagat, hindi na nagsuot o hindi na hiningi yung life vest? Hindi naman kasi sa biyahe-biyahe namin dyan, ma'am, kasi din ako, tuwing bago kami umalis, ibibigay sa crew yung vest, tapos ipapasuot pa. Hindi yung ibibigay mo lang na ilagay mo sa upuan, saka sila tatakbo. Kailangan talaga isuot. Pero nung panahon na yun, wala talagang nag-provide na, isuot nyo tong life vest, kasi alis na tayo. Wala. Okay.
Tungkol naman dun sa mga kargamento, no? Kasi sinasabi sa atin ng mga otoridad, hindi naman nag-overload yung mga pasahero. Dahil, kumbaga, 178 yung capacity nitong lancha, 173 lang yung sakay. I'm not sure kung talagang alam mo yung bilang ng mga sakay. Pero napansin mo ba kung gaano karami yung mga kargamento na sakay nitong lanchang ito? Kasi sinabi na nasa may bandang Babaraw ito eh. Nakita nyo ba yun? Nakita ko po, ma'am. Nung una, yung volume na dineliver na semento, Oo. kasi tinanong ko yung checker ng ELP, yung delivery, sinabi niya, 120 bags daw yung dineliver nila. Bukod ba yung medyo tingi na deliver, na patatlo, pa 10, yung mga 3 wheels lang na kinargahan. Okay, so nakita mo talaga na nung biglang kabig nung lancha ay talagang nagpuntahan dun sa isang gilid yung lahat ng mga kargamento. Opo, ma'am. Yung file nila, ma'am. So kung napagas. bilang ikaw ay isang saksi at talagang isa ka sa mga pasahero nitong lanchang ito, masasabi na maganda yung panahon at posibleng yung biglang pagkabig at yung bigat din ng kargamento yung posibleng naging dahilan ng paglubog Opo, nitong lanchang to? Ganun to, ma'am. Meron ba kayong mga legal na hakbang na gagawin ngayon? Although ikaw sabi mo wala kang mga kasamang mga kamag-anak, mag-isa ka lang. Pero yung mga iba pang mga residente na nakasama mo dyan, nakaligtas din, ano yung mga ibinahagi nila sa iyo na maaari mong ibahagi rin sa amin? Ano yung mga legal na hakbang na gagawin ng mga nakaligtas at nung mga kamag-anak ng mga hindi pa nahahanap hanggang sa ngayon at pati na rin ng mga nasawi? Nixon. Sa akin, wala pa akong narinig hindi pa ako napag-desisyon kasi yung mga kasamahan ko dito, wala namang sinasabi. Iwan ko lang yung mga pamilyang may namatay. Pero naging maagap ba yung pag-rescue sa inyo? Naging mabilis ba, Nixon? Ma'am? Naging mabilis ba o maagap ba yung pag-rescue sa inyo nung lumubog na? Medyo hindi naman ganong matagal pero mga umabot siguro mga 30 minutes nandyan na sila. Mga ilang minuto? Sorry? Mga 30 minutes. 30 minutes. Within 30 minutes, nakarating na yung mga Opo. rescue. Pero may mga napansin ka ba nung time na yun? Ikaw ba ni-rescue ka o nakalangoy ka? Po, ma'am? Kasi di ba nakaligtas ka? Ikaw ba ay na-rescue o ikaw ay nakalangoy? Papunta dun sa mga rescuers. Lumangoy na po ako, ma'am, kasi nakakawa ko na isang buong kawayan. Oo. Tapos umiwalay na ako sa mga mga pasahero. Oo. So, meron kang mga napansin na naiwan kaya sa ilalim ng bangka, yung lancha? Kasi tumaob yan, double deck tong lancha na pinapakita natin, itong sinakyan ninyo. Ang sinasabi kasi, posibleng may mga naiwan pa sa loob o sa ilalim. So, may mga napansin ka rin ba na posibleng doon sa kinalalagyan ninyo nung nakasakay pa kayo, posibleng naipit doon sa lancha? Mayroon po, ma'am, kasi may asawa ng kamag-anak ko, naiwan talaga doon. May kamag-anak ka na naiwan doon? Mayroon. Nako. Asawa ng pinsan ko. Oo. Alright. O sige, maraming salamat sa mga ibinahagi mo, Nixon. At nagpapasalamat kami na ikaw ay ligtas. Bagamat gaya nga ng sinabi mo ay meron ka ring mga kaanak na naiwan pa doon at pati na rin sa mga iba pang pinaghahanap. Patuloy kaming magdarasal. Kaisa nyo kami sa panalangin sa inyong kaligtasan. Nixon. Maraming salamat sa iyo, Nixon Salamat Montes. po, ma'am.